Hello guys, good evening kasi gabi ngayon pero magandang araw sa inyo lahat. Kauwi ko lang galing trabaho then naisipan ko gumawa ng content. Actually, kagabi ko pa to naisip. Niready ko lang para ngayon ko gagawin. Nga may pasok ako. Itong guide na to, you must consider this guide before you play. Malaking bagay ito. Simple lang pero very important to know, lalo na sa mga newbie. So ayun, sana makatulong ako sa video na to. Huwag natin patagalin, game. Tips number 1 natin, you must know what you really want to play in the very beginning. Like yung gameplay or playstyle ng character. Dapat may idea kayo sa gagawin yung character para may enjoy nyo yung progress habang tumatagal. Kasi hindi nyo gusto yung playstyle or yung gameplay ng character na pinili nyo yung sa beginning nyo, sa paglalaro nyo, hindi kayo tatagal. Mangyayari nyan, lilipat kayo sa ibang server, magiging intro boy kayo. Pero hindi naman masama yun kasi nag-explore pa lang naman kayo. Pero mas maganda kung mapili nyo na agad yung gusto nyong character. Malasin man kayo sa mga box ng rare kung hindi fit sa character nyo. Pag-isipan nyo mabuti kung mag-switch kayo ng class kasi dadalhin nyo yan hanggang dulo. Ayun. And tips number 2 natin guys, for new server, ito yung mga materials na nalulot nyo na tingin nyo hindi nyo naman kailangan sa character growth nyo sa early game, ibenta nyo muna. Kasi kinalaunan, pag tumagal yung server, nagmumura yung mga materials. So habang mahal pa, ibenta mo lang ng ibenta, makaipon ka ng diamond, and saka ka bumili ng mga materials na kailangan mo para sa progress ng character mo na mag-fit sa kanya. Like yung mga pang collection, mga pang upgrades. Yan, ipunin nyo lang, ibili nyo siya pagka tumagal na yung server kasi mura na yon. Makakatipid kayo, baka kumita pa kayo. Kasi yun nga, nagbenta kayo agad ng early ng mahal, tapos mabibili nyo lang siya sa katagalan ng mura. Ayan, tips number 3 natin guys, spend your gold and diamond wisely. Huwag kayo basta-basta gagastos guys ng gold tsaka diamond kasi napakahirap i-farm nyan. Hindi basta-basta. Kakain talaga ng oras. Kung may mga trabaho kayo, mahirapan kayo mag-grind. Alam na mga may work yan. Kagaya ko. Kung tambay ka, hindi mo magiging problema masyado yan. Basta matyaga ka lang mag-quest and daily. Gumawa ng mga activity, makakakuha ka ng gold and possible mga materials na pwede benta para maging diamonds. Yun guys, i-priority nyo guys yung sa collection kung gagastos kayo. Para sa akin, ang magandang maging foundation nyo sa early is yung accuracy. Bakit? Kasi maraming na-experience na ito sa katagalan ng paglalaro. Yung mga main quest nila, nahirapan sila kasi puro miss sila. Kaya napaka-importante ng accuracy dito guys. Tignan nyo yung mga stats sa collection. Ito, i-filter nyo accuracy, PvP, accuracy, tsaka PvP. Confirm nyo lang yan, lalabas lahat ng mga accuracy na stats. Kagaya dito sa gear, ganun din. Lahat ng may accuracy na stats lalabas dyan. So yun ang i-priority nyong bilhin. Kahit hindi mo na yung may mga ups, kahit hindi mo na yung mga green, kahit yung mga black lang muna, yung mga white, tapos walang upgrades, ubusin nyo lahat yun. Kasi ako, ubus ko na eh. Tapos guys, yung gold, i-priority nyo yung shop. Daily shop guys. Eto, gold shop. Priority nyo yung mga yan. Saka tong summon. Kasi sa katagalan, yung mga skills natin sa future, yung mga yung mga gantong skills, sobrang mahal na yan. Nagkakalag ng mga 5M, 4M, or 9M pa nga yung iba. Kaya mahalaga na matipid nyo yung gold nyo para mas magamit nyo ng maayos sa future. Ayun. Number 4 tips natin guys is never skip daily quest and guild orders. Bakit? Kasi daily quest guys,
Meron siyang ayan o, mga stats na pwede natin mag-gain kada ginagawa natin yung daily quest. So ito, grade silver na ako. Ito na yung buffs or stats na nakukuha ko. May additional XP, PBE, damage red 3, PBP, PBE accuracy, ayan. PBE bonus damage, malaking bagay yan guys. Kaya sipagan nyo mag daily quest. Di bali makaligtaan nyo yung iba. Itong dalawa na to pwede nyo i-priority kapag ka nahihirapan na kayo sa main quest, side quest and daily quest. Tapos guild orders. Bakit guild orders? Kasi guild points yan guys. Ito na pwede nyo may pambili sa guild store. Parang may store na pupuntahan sa safe map, safe zone. Tapos magkakaroon kayo ng guild contribution sa guild. Mapapataas nyo yung level ng guild nyo. Kung mataas na yung level ng guild nyo, ma-open nyo yung mga ibang icons dito. Yan, dungeon, guild dungeon. Yan, maraming loot din dyan. Ayun. Tapos, tip number 5 natin guys is don't rush things, especially the main quest guys. Ayun, huwag muna kayong magra-rush ng main quest. Focus lang kayo sa grind. Magpataas ka ng stats mo. Hindi ka maiiwan kasi mahirap sa higher quest. Kadalasan makulat or puro miss damage. So, kapag ka nahihirapan ka na sa main quest, huwag ka ma-pressure na yung iba nga kaya, ganyan. Mag-grind ka lang, pataasin mo yung accuracy mo, itong mga to. Pinalaunan, pag tumagal, magagawa mo rin yung quest na yan. Hindi mo kailangan magmadali guys. Kasi mga nagmamadali yan yung madalas nagkakamali. Kagaya ko. Ayun guys, tapos tip number 6 natin guys. Never get jealous sa ibang players na buenas sa mga mounts and weapon displays. Makikita mo yung iba may mga magaganda ng weapon, gears, or mounts na nakakuha sila ng maaga. Okay lang yun guys kasi pag tumagal naman guys, naiipon nakakuha tayo ng mga mounts na mga kahit puti, tapos pwede mo siya i-combine. Kinumbine mo siya, lalabas siya magiging green, or tapos pag kinumbine mo yung green pwedeng maging blue, pag kinumbine mo yung apat na blue pwede maging rare or epic, tapos ganon. So hindi ka dapat panghinaan ng loob or tamarin kasi sipagan mo lang, tiyagayin mo lang, enjoyin mo lang yung paglalaro hanggang sa lumakas ka, magkaroon ka rin ng mga rare items. Kagaya ko, wala pa akong mga magagandang items. Ayun, gears ko puro green pa rin, pero tiyaga lang, enjoy lang, ganon. Minsan na nga lang rin ako makapaglaro kasi busy rin. Kahit unti-unti, kahit mabagal, magkakaroon din ng progress yun. Kaysa mag-quit ka, uulit ka na naman, naasa ka sa luck para dun sa tawag dun sa mga mounts. Ubos sa oras lang yun, tutukan nyo na lang yung character nyo. Pero ayun nga, decision nyo pa rin kung anong gagawin yung diskarte. Bala nyo, buenasin din kayo, kayo bahala. Pero para sa akin, maganda mag-focus ka sa isang character, enjoyin mo yung laro para tumagal ka. Tapos pag future, lalakas rin yan. Mas masasaya kapag lumalakas ng konti-unti yung character mo. Yun, and tips number 7 natin guys, wala na talaga. Para sa please like and subscribe lang sa aking channel. Paki-follow na rin yung Facebook page ko na nakikita niyo sa screen para sa mga live stream ko sa laro. Pwede kayo manood or share nyo yung mga video ko, kayo bahala. Malaking bagay na yun para sa akin. Pagka nagkaroon ako ng followers, konti pa lang followers kayo, malaking bagay na yun, lalo na sa mga nag-uumpisa kagaya ko. Then yun lang, click notification bell guys para sa mga new videos or uploads natin sa future, sa mga games, hindi lang sa Nightcrows, kung ano-ano pa na mga lalabas na games. Ayun, maraming salamat, sana nakatulong yung content ko, sana may mga natutunan kayo. Yan sa mga kakilala nyo na baguhan lang rin na gusto matuto or magka-idea. Comment lang kayo sa baba kapag meron pa akong kulang or may mga mali ako para may matutunan din ako sa inyo. Salamat. Enjoy.